Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Hesukristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas. Ang magpakasakit, mamatay, at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Tahimtim natin sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa. Ngayon po, gagampanin natin ang pagbabasbas na mga palaspas. Kung kayo po ay nakalayo ngayon at imposible na kayo ay makapasok sa mga simbahan, pwede po kayong manatili sa inyong mga kabahayan. Kumuha kayo ng mga sanga o mga dahon na pwede nyo pong gamitin bilang palaspas. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya ay aming masundan at sa pamamagitan niya aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawa na dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di na iba sa amin, para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mo sa mga pagdiriwang ay aming kamtin, ang kanyang ulirang pagkamatiisin. At ang mga pakikisalo sa buhay niyang maningning, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ang makapangyarihang Panginoon ay nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang itinuro niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas, gayon din nang lurhan nila ako sa mukha.
Ang mga pagdustang ginawa nila ay di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis ng sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling nanunukso, palibak na nagtatawat sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? May pangkat ng mga buhong na sa aki pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis, ang buto ng katawang ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan, ang hinubad na tunikay dinaan sa sapalaran. Huwag mo kong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon, o aking talapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, inubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao'y, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang mga matatanda ng bayan, ang mga eskriba at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Pinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Kayo na ang nagsabi. Tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus. Kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato, wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo, ngunit hindi na tumugon pa si Jesus. Kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Paskwa ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan, nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakapatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya sa kanila. Alam ni Pilato na naiinggit ang nag-udyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag niyong hari ng mga Hudyo? Tanong uli ni Pilato, ipako sa krus, sigaw ng mga tao. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Ani Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao, ipako siya sa krus. Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ang kanyang pinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador, at ang kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona, at ipinutong sa kanya. At sila'y patuyatuyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinaghahampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurahan at palibak na niluhod-luhuran. At matapos kutsain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama nina Alejandro at Rufo. Pilit nilang pinapasan sa kanya ang krus ni Jesus at kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagin Golgota, ibig sabihin pook ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Pinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus sinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang pinako sa krus, isa sa kanan, isa sa kaliwa. Sa gayoy natupad ang nakasaad sa kasulatan, ibinilang siya sa mga salarin,
Nilibak siya ng mga nagdaraan na tatango-tango, nagsabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus." Kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. At ang sabi ng isa, niligtas niya ang iba, ngunit di niya maligtas ang sarili niya. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyang niyan na hari ng Israel, maniniwala tayo sa kanya. Inalipusta din siya ng mga nakapakong kasama niya at nagdilim ang buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang mag-3 na ng hapon, si Jesus ay sumigaw, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon. At kanilang sinabi, "Pakinggan niyo, tinatawag niya si Elias." May tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay nilagay sa dulo ng isang tambo na pinasipsip kay Jesus. Sabi niya, "Tingnan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya." Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Mga kapatid, sa ilang sandali, tayo po ay tumahimik at lumuhod, alalahanin natin ang sakripisyo ng ating Panginoon. Tumayo po tayo. Biglang nawasak sa gitna ang tabing ng templo. Mula sa itaas hanggang sa ibaba, nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Inuumpisan po natin sa linggong ito ang tinatawag nating mahal na araw. Napakaganda po ng tawag nating mga Pilipino sa Holy Week. Hindi lang po mga banal na araw ito, kung hindi mahal na araw. Anong ibig sabihin ng mahal? Dalawa po ang kahulugan. Mahal, ibig sabihin ay may halaga, may presyo. Mahal, ibig din sabihin, pag-ibig ang ating busilak, mabuting nararamdaman. Ang mga susunod na araw, mga kapatid, ay mga mahal na araw, mahahalagang araw. Alalahanin natin ng ating kaligtasan ay may kapalit buhay ng Diyos. Binuwis ni Jesus ang kanyang sarili para tayo ay lumaya at maligtas sa kasalanan at kamatayan. There is a price for our salvation. A very expensive and heavy price, the life of Jesus. At bakit niya ito ginawa? Dahil mahal na mahal niya tayo. Gaano tayo kamahal ng Diyos? Basahin niyo po sa Biblia, sabi, kahit na tayo ay makasalanan, inalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Siya'y nagpakamatay, nagpapako sa krus. Hindi hinintay ni Jesus na tayo'y magbago. Bago niya, ibinigay ang kanyang sarili. Kahit na hindi pa tayo nagbago, inalay na niya, inubos na niya lahat-lahat
para sa atin. Kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Hari nawa, ganyan din natin siya mahalin. Buong isip, buong puso, buong lakas, kaluluwa natin. Huwag sana nating sayangin ang mga mahahalagang at mahal na araw na ito. At pagdasal natin na kung tayo man ay magsisimba araw-araw, kung tayo man ay mananalangin, sana makatulong ito kahit nakakaunti para sa ating pagbabago, para sa ating pagbabalik loob sa Diyos, para makamukha natin ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Ang tanong ko lang po sa inyo, sino po sa inyo dito ang walang problema? Taas ang kamay. Di ba wala? Sino po sa inyo dito ang merong problema? Taas niyo po ang paa niyo. As po ang kamay, wag po kayong mahiya. Lahat po tayo. Di po ba? Sino ang taong walang problema? 5 klase lang daw po ng tao. Tandaan niyo po ito. Una, ang patay. Pag pumanaw ka na, di ba? Wala ka nang maiisip, wala ka nang mararamdaman. Kaya nga, nakasaad din sa Biblia, sa ating pagpanaw, wala na rin mga luha. Ang patay, walang problema. Pangalawa, ang mga in denial, yung mga tao na hindi nila maamin na sila po ay may problema. May problema ang taong yan. Ayaw lang niyang aminin. Ayaw lang niyang pansinin. Pangatlo, ang sinungaling. Ang nagsisinungaling, may problema yan. Ayaw lang niyang sabihin. Tinatago niya. Amen? Pang-apat, ang makasalanan. Pag sinasabi mong wala kang problema, baka naman ikaw ang problema. Hindi po ba? Maraming ganyan. Sinasabi nila, basta't ako wala akong problema. Kasi sila ang gumagawa ng problema. Sinasabi nila, wala ako sakit ng ulo. Kasi naman, sila ang sakit ng ulo ng ibang tao. Amen? Pero sino yung panghuli, panglima na walang problema? Yung mga siraulo. Hindi po ba? Tignan nyo yung nawalan ng bait, tawa ng tawa. Walang iniisip na problema. Mga kapatid, itong katotohanan ng ating buhay. Habang buhay ka, habang buhay tayo, habang may isip tayo, habang may katawan tayo, habang may nararamdaman tayo, magkakaroon at magkakaroon tayo ng problema. Kahit din naman ng Diyos, tandaan niyo po, may problema. Ano ang problema ng Diyos? Tayo. Amen? Ano pa ang problema ng Diyos? Ang kasalanan. Pero kahit na may problema ang Diyos, hindi nagpapaapekto ang Diyos. Kahit na may problema ang Diyos, hindi niya hinahayaan ito na maging pabigat at hadlang sa kanyang pagmamahal, sa kanyang pagpapatuloy, ng pagpapakita ng kanyang kabutihan at kabaitan. Yan yung ating narinig sa pasyon ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Kahit din siya dumaan sa hirap at pagsubok. Napakarami niyang naranasang napakasakit, napakahapdi. Kaya nga po mga kapatid, tandaan nyo din, kung kayo man ay dumadaan sa inyong mga iba't iba at sarasariling problema, hindi ka nag-iisa. Sabihin mo yon sa iyong sarili, hindi ako nag-iisa. Kaisa ko si Kristo, kasama ko si Kristo ang aking gabay. 3 paalaala lang para lumakas po ang inyong loob sa gitna ng iyong mga problema. I want you to remember these 3 things. If your problems have become so heavy, difficult, and very impossible. Number 1, that in every pain, there is a purpose. That in every pain, there is also a praise. Number 2, that in every hurt, there is also a help. Number 3, that in every breaking, there is also a breakthrough. Uulitin ko po. Kung ikaw man ay hirap na gusto mo nang sumuko sa iyong problema, tandaan mo ang 3 ito. Sa bawat pagsubok, merong pagpupuri. Sa bawat sakit, merong saklolo. Sa bawat pagkatalo, may pagwawagi. Yan po ang pinapahayag sa atin ng mabuting balita ng ating Panginoon. Hindi po tayo papabayaan na magdusa palagi ng Diyos. Sa gitna ng iyong pagdurusa, bibigyan ka din ng ginhawa. Amen?
See, in Jesus' pain, there was praise. Kahit na sumisigaw ang mga tao, ipako siya sa krus. Nung pumasok ang ating Panginoon, narinig din niya sa mga tao, Hosanna! Hosanna! Nagpupuri din ang mga tao. Kahit na kinukutya siya, nilalait ang ating Panginoon, lumuhod pa rin ang mga Romano sa kanya. Pinupuri pa rin siya na hari ng mga Hudyo. Kahit na pinapahiya siya habang siya'y nakapako sa krus. Anong sinulat nila? Isang pagpapahayag, isang papuri, ang hari ng mga Hudyo. Oo, may pagsubok, pero meron pa ring papuri. Tandaan nyo din po na kahit na merong sakit na naranasan si Jesus, merong saklolo, even if there was a hurt, there were people who were willing to help. Nung papunta siya sa Kalbaryo, narinig natin, merong isang tao na nagpusan ng kanyang krus. Si Simon of Cyrene, hindi po mag-isa na buhat ng krus si Jesus. Nung siya'y nakapako sa krus, malapit na siyang mamatay, malapit nang mabunutan ng hininga ang ating Panginoon. Kumuha sila ng espongha, pinapainom siya. Huwag kang mag-alala. Sa iyong paghihirap, sa iyong sakit, merong taong sasaklolo sa iyo. At ganyan din po, di ba? Kahit na merong pagkatalo sa kanya, kahit na parang natalo na siya, meron pa rin pagwawagi. Even if there was a breaking, there was a breakthrough. Kahit na para meron siyang pagkatalo, bandang huli, may pagkapanalo. Pinako man siya sa krus. Pero pagkatapos ng ebanghelyo, anong narinig natin? May naniwala. May napagbago siya. May nagpahayag. Anong sabi? Tunay nga, ang taong ito ay anak ng Diyos. My dear friends, I want you to remember this, that no matter how hard, difficult, and heavy your situation is, God will not allow you to suffer forever. God will give you His support. And that little support will give you hope, and your hope will give you strength to overcome whatever difficult problem that you have. Hindi ko po alam kung alam niyo yung eksperimento ginawa ng mga doktor, ng mga sayantipiko. Kumuha po sila ng mga daga, tinignan nila, gusto nilang alamin gaano po katagal pwedeng lumangoy yung daga sa tubig. Kumuha po sila ng alagang daga, kumuha din po sila ng wild na daga, nilagay po sa batya, sa timba na may tubig. Pagkatapos lang po ng 2 minuto, ito pong 2 dagang ito namatay, nalunod. Kahit na po yung isa nabubuhay po sa kalikasan, wild, hindi po natiis, bumigay, sumuko, nalunod. Pero may binago po sila sa susunod nilang eksperimento. Noong binabad na po yung 2 daga, yung alagang daga, yung daga na natagpuan po nila sa kalikasan, wild rat, pagkatapos po ng 1 minuto, kinukuha, inaalis sa tubig para bang tinutulungan. Alam niyo po ba kung gaano katagal nakalangoy, sumunod yung mga dagang yon? Hindi na po 2 minutes, hindi man po 5 minutes, hindi man po 10 minutes. Namangha po ang mga sayantipiko dahil buong araw po nanatili dun sa tubig yung mga daga, lumalangoy, hindi po sila sumukok, hindi po sila nalunod, hindi sila namatay. Ano po ang conclusion? Anong natuklasan nila? Yan po ang kapangyarihan na binibigay ng maliit na tulong. Pag tinulungan mo yung tao kahit nakakaunti, napakalaking bagay niyan na magpapalakas sa kanya, magbibigay sa kanya ng pag-asa. Kaya huwag niyo pong sasabihin na kayo'y kinalimutan ng Diyos. Kahit na narinig natin ng ating Panginoon, habang nakapako siya sa krus, sinasabi niya, my God, why have you forsaken me? Yung mga katagang yon ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po mga salita ng pagsuko. Yung sinabi ni Jesus na, Panginoon, bakit mo ako kinalimutan? Galing po sa awit, Jesus was praying while He was crucified on the cross. Mga kapatid, buksan niyo po ang inyong mga isip, ang inyong mga puso. Tingnan niyo, ang Diyos tinutulungan kayo kahit nakakaunti. Take that, receive that.
Thank God for that. Yung tulong ng Diyos, sana buhayin ang iyong pag-asa, ang iyong pag-asang magpalakas sana sa iyo. Kaya mga kapatid, maniwala po kayo. Marami ka mang utang, di ba? Nakakaraos ka pa rin. Saan mo nakukuha yung mga pambayad mo ng mga utang? Marami sa inyo, di ba? Namamangha, nabibigla, kahit na paano, paunti-unti. Nakakabayad sila, nalalampasan nila yung kanilang mga due date. Kahit na may sakit ka, maniwala ka, hindi ka papabayaan ng Diyos. Papadala siya ng mabait na doktor, mga matutulungin na tao. Hindi mo alam kung saan manggagaling ang iyong pambayad sa hospital, pambili ng iyong gamot. Pero gagawa ng paraan ng Diyos. Amen? Hindi mo man alam kung paano mapapagbago ng Diyos ang iyong asawa. Ang tagal na niya dyan sa kanyang kataksilan, pagiging hindi tapat sa iyo, pagloloko sa iyo. Pero maniwala ka, may ginagawa ang Diyos. Hindi ka naman niya papabayaan na malungkot, ma-depress. Di ba nandyan pa rin ang iyong mga anak? Di ba nandyan pa rin ang iyong mga maaasahan na mga kaibigan na sinusuportahan ka, minamahal ka? Kamakailan lang po, nagbigay po ako ng recollection. Katapos ko pong mag-talk, nagkaroon po ng sharing. Meron pong isang ginang sa babae, tumayo. Kinuhang mic, nag-share. Sabi niya, tumayo po ako kasi binubulungan ako ng aking asawa. Tinanong ko naman siya, nasaan yung asawa mo? Father, yun nga po ang problema. Patay na po siya. Pero naramdaman ko po sa puso ko, kailangan kong tumayo, kailangan kong magsalita. Pinapag-share po ako ng aking yumaong asawa. Sabi po nitong babae, 1 year ago, exactly at that time, nung nagbigay po ako ng recollection, kamamatay pa lang po ng kanyang asawa. Na-aksidente po yung kanyang asawa. Simple basketball game. Nadulas po, nabagok ang ulo. Pinagdarasal po niya na mabuhay, na ICU. Pinubuhay na lang po ng mga instrumento, ng mga aparato. Pero binawian din ng buhay. At napakahirap daw po ng kanyang pinagdaanan. Kasi mag-isa na lang siya na magpapalaki ng kanilang mga anak. Pero kahit na napakahirap na binigay na pagsubok ng Diyos sa kanya, sabi po nitong babae, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Una, dahil parang alam daw po ng kanyang mister na hindi siya magtatagal, inayos po ng lalaki lahat ng finances nila. Kahit na nawala siya, meron po silang pera na ginagamit para pang matrikula ng mga bata. Kahit po nalulungkot itong babae, kung minsan gusto na rin po niya sumuko, doon daw po lumilitaw yung aking mga homily, yung aking mga video, yun daw po yung kanyang kinakapitan, yun daw po yung paulit-ulit niyang pinakikinggan. Hindi po niya alam, bigla na lang lumalabas sa internet. Napakalaking bagay daw po nung nakakarinig siya, nag-i-inspire sa kanya. Kaya hanggang ngayon daw po, lumalaban pa rin siya. Mga kapatid, pag malapit ka ng sumuko, sana magdasal ka sa mukha ng ating Panginoon. Bago ka man sumuko, tandaan mo, yung 3 paalaala, that in your hurt there is a help, that in your pain there is a praise, that in every breaking there is also a breakthrough. Talo ka man, ay pagkapanalo pa rin yan. Narinig nyo ba? Sa pagkatapos ng Ebanghelyo, napakaganda. Nung binawian na ng buhay ang ating Panginoon, may nangyari sa templo. Yung tabing, yung kortina, bigla daw po nahati, bumagsak. Ano po yung kahulugan nun? Sa templo po, ang tabing na yon ang naghahati dun sa pinakabanal na lugar at hinihiwalay ito sa mga tao. Kaya nga nung pagkamatay ng ating Panginoon, ang Diyos, winasak ito, ibig sabihin, binuksan niya ang kanyang kabanalan at pagpapala para ang lahat ay mabasbasan. See, through His breaking on the cross, He broke the curtain of the temple, opening His blessing and grace to all of us. Napakaganda po. Kaya nga, magtiis po kayo mga kapatid. Tandaan niyo po, patience may be bitter at first, and yet its fruit in the end is so sweet. Magtiis, kahit na mapait, kahit na masakit, dahil bandang huli, ang bunga nito ay napakatamis. Magdasal po tayo mga kapatid. Bigyan tayo ng lakas, ng tiyaga, pasensya at pagtitiis ng Diyos. Gitna ng ating mga problema, huwag natin pagdasal na mawala ang mga problemang ito. Dahil kung wala ang problemang yan, wala din pagpapala na darating galing sa Diyos. Kaya sabihin natin sa Kanya, Panginoon,
Padala mo ang iyong banal na Espiritu. Palakasin kami kamukha ni Kristo. Makita sana namin ang pagpupuri galing sa iyo, ang tulong galing sa iyo, at maaninag sana namin ang tagumpay na makakamtan namin kung malalampasan namin ang lahat ng mga pagsubok at problema sa tulong ng iyong pagmamahal at grasya. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, buong pagtitiwala sa pagmamahal ng Panginoon na nakaunawa ng Panginoon na nakakaunawa sa ating mga kahirapan at pangangailangan. Idulog natin ang ating mga kahilingan at sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Katulad ng mga tumanggap sa Kanya sa Jerusalem, maging bukas nawa lagi ang mga puso ng lahat ng nananampalataya kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang Santo Papa Francisco, Arsobispo Florentino Lavarias, ating mga obispo, Reverendo Padre Joel Jomarsus Pigatos at ating mga pari ay magpatuloy sa paggabay sa atin na maging tapat kay Jesus sa pamamagitan ng kabanalan ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang paghatol ng lahat ng mga hukom sa ating bayan ay maging mabilis, walang pagkiling o katiwalian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan din natin sa Diyos ang ating mga pangangailangan. Panginoong Diyos, alalayan mo kaming mabuhay alinsunod sa turo ni Jesus sa pagkikibahagi namin sa kanyang paghihirap. Makibahagi rin nawa kami sa kanyang kalwalhatian, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di magkakamit ng tanang aming pagganap, kundi ang paghahaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin. Sa pagmamalasakit niya ay kami palayain. Sa kamatayan, kinasusuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa tagubili na nakakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag nating lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan binibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, alalahanin natin at ipagdasal ang mga kapatid nating may sakit. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinaghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama
at kapahamakan upang mapagpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Sa lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Banal na muka ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Ama namin mapagmahal, ngayon kami pinagsalo mo sa banal na pagkikinabang, kami iyong pinalingon na may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, gawin mo kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Konting paalaala lang po. Ang inyong mga palaspas na pinabindisyon ay hindi po anting-anting. Tandaan niyo po. Hindi ibig sabihin pag meron kang palaspas, hindi napapasok ang problema sa buhay mo. Tandaan niyo po mga kapatid, that every problem has a purpose. Hindi ka bibigyan ng problema ng Diyos na walang dahilan. Palagi merong dahilan anuman ang ating mga problema na pinagdadaanan. Pwede tayong magkaroon ng problema na hindi tayo nagdurusa. Mahirap na ang problema, wag mo nang daragdagan pa yung hirap na pinagdadaanan mo dahil sa iyong pagrereklamo, sa iyong lungkot, sa iyong pag-aalala. Welcome the pain. Remember, it has a purpose. There is no pain that God will not give you praise. There is no hurt without God giving you help. There is no breaking without a breakthrough, a triumph. So trust God on that. Para saan ang mga palaspas na ating pinabindisyonan? Sila ay simbolo ng pag-asa. Dahil nung unang panahon, nung nasa disyerto ang bayan ng Diyos, ang mga Hebreyo, wala pong tubig. At pag nakakakita sila ng mga dahon, ng mga palmeras, ng mga halaman, nabubuhayan yung kanilang kalooban. So in the desert experience, there is also an oasis. Kahit na gaano pa kainit, kahirap ng paglalakbay, meron pa ring paghinto, stopover, pagpapahinga, pagbibigay ng ginhawa. Yan nga, pag kayo po ay ready ng sumuko, litong-lito na, aburidong-aburido, tingnan nyo lang po ang mga palaspas na yon, simbolo na kayo ay pinapalakas, sinusuportahan pa rin ng Diyos. At naway mabuhayan kayo muli ng pag-asa, ang pag-asang magbigay sa inyo ng lakas. Malampasan nyo anuman ang inyong mga problema. So ang assignment po natin ay hawakan po natin ang ating mga palaspas bilang panalangin sa Diyos. Naway sila maging dasal natin, giving praise to God in the midst of our pains and challenges. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumain niyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos sa may kapal, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.